Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Barangay Ginebra San Miguel kontra Token Text Tropang Giga. Barangay Ginebra nagpakita ng katatagan sa huling bahagi ng bakbakan. Benny Boatwright sa kanyang pagbabalik Pilipinas, kauna-unang pagkakataon, nagbigay ng kanyang pahayag sa pagiging naturalized player. Yan ang ating tatalakayan at pag-uusapan sa bidyong ito. Matapos po tayong maglambing ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating mga video. Mga shooters, eto nga pong Barangay Ginebra San Miguel ay nagpakita ng kanilang katatagan at determinasyon na manalo at makuha ang kanilang 6-3 record dito sa kasalukuyang PBA All Filipino Conference. Pinagwagyan nga po ng Barangay Ginebra San Miguel sa score na 87-83 ang All Filipino kagabi kontra sa katunggaling Token Text Tropang Giga. So, sa kabila ng pagkawala ni Jamie Malonzo dahil sa natamong injury, ito pong Ginebra San Miguel ay sama-sama nagrally at naghatid ng mahusay na performance upang masiguro ang kanilang ika-6 na panalo sa kasalukuyang PBA All Filipino Cup at para pataasin ang kanilang tsansa na makakuha ng twice to beat advantage. Ang mga pangunahing manlalaro tulad ni Christian Stan Hardinger, Japet Aguilar at Scotty Thompson ay maigting ang kanilang laro upang punan ang kawalan na iniwan ni Jamie Malonzo. Ang kahangahangang stat ni Christian Stan Hardinger na mayroong 20 points, 15 rebounds at 5 assists sa 42 minutong paglalaro ay nagpakita ng kanyang dominasyon sa loob ng court. Mga shooters, pinakita din ni Japet Aguilar ang kanyang presensya na may 20 points, 10 rebounds na nagpakita ng kanyang versatility na magkabilang dulo ng sahig ng basketball court. Mga shooters, garong katikas ang ipinakitang tatag ng Barangay Ginebra San Miguel. Nagambag din si Scotty Thompson ng 17 points, 10 rebounds at 6 na assists. Mga shooters, double-double, almost triple-double na naman performance para kay Scotty Thompson. Sa kanyang ipinakitang all-around skill defensive para kay Calvin Oftana ng Token Text Tropang Giga, pinahirapan ni Scotty Thompson na umiscore ang kanyang kakampi sa Gilas Pilipinas na si Calvin Oftana. Mga shooters, makikita natin yung tatag at tibay ni Scotty Thompson. Malaki rin ang naging epekto ni Ralph Koo sa panalo ng Barangay Ginebra San Miguel. Again, naging consistent po si Ralph Koo sa kanyang scoring. Meron siyang 12 puntos, 6 na rebound, habang si Nards Pinto ang umahon sa Barangay Ginebra sa fourth quarter sa 5 crucial na basket. Isa po dyan yung isang pulot jumper mula dun sa free throw, no? Paglagpas ng 3 points, mga shooters, at siyempre yung isang tikada niya sa 3 points para selyuhan ang panalo ng Barangay Ginebra San Miguel. Mga shooters, ito nga, no, meron ng 6-3 record itong Barangay Ginebra at malaki ang chance na makakuha ang twice to beat advantage. Ito naman po ang pagkakataon ni Benny Boatwright para magbigay ng kanyang pahayag dito sa kanyang pagiging naturalized player. Ito po ang unang pagkakataon na nagbigay ng pahayag si Benny Boatwright simula nang pumutok ang balitang gagawin siyang naturalized player ng ating pong Gilas Pilipinas. Sa pagbabalik nga po sa bansa, narito po ang naging pahayag sa tanong kung papaano nagsimula ang usapin na gagawin siyang naturalized player. Papaano nga ba siya nagdesisyon? Narito po si Benny Boatwright sa ulat ni Ruben Tirado ng Spin.ph. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa mga players. Ako, kasi yung tinuturo nila matapos ang aming laban kontra sa Barangay Ginebra. Tapos itong si Boss Al Francis Chua, tinanong ako kung gusto ko ba or interesado daw ba ako. Ang sagot ko, oo naman. Diyan nagsimula ang lahat. Ang daling magdesisyon ni Benny Boatwright, mga shooters, no, walang pag-alinlangan. Siyempre, Gilas Pilipinas po kasi yan, mga shooters, at Gilas Pilipinas national team, napakasarap maglaro sa isang national team, mga shooters, even na hindi ka talagang purong Pilipino, pero itong gagawin kay Benny Boatwright bilang naturalized player, mga shooters, ay malaking bagay po yan, mga shooters, no? Kaya naman alamin natin kung gaano kamahal ng mga Pilipino ang basketball at napamahal din siya sa ating mga kababayan. Etong si Benny Boatwright, mahirap tumanggi sa isang bansa na gusto kang kunin, ika nga ni Benny Boatwright, mga shooters, as naturalized player. Ang alam mong mahal ng basketball ng mga Pilipino, kaya dapat nakapag-deliver siya rito, mga shooters. Makapag-deliver siya kasi medyo mataas at malaki ang expectation ng SBP at ng sambayan ng Pilipino kay Benny Boatwright, mga shooters, no?
inaayos na ang lahat para maging ganap na naturalized player. Ito pong si Benny Boatwright. Kaya lang, syempre, hindi ganun kadali yun mga ka-shooters, no? Mag-aantay tayo kung kailan ma-approve yan ng Kongreso at ng Senado. At least, ngayon mga shooters, kahit papaano, makikita na natin ang advance mag-isip ang samahang basketball ng Pilipinas. Habang nandiyan pa si Justin Brownlee, may nakaabang pa tayong next naturalized player. Ang maganda dito, matagal siyang mapapakinabangan ng ating pambansang koponan na Gilas Pilipinas. Kasi ngayon mga shooters, kung hindi po ako nagkakamali, si Benny Boatwright ay 27 years old pa lang. At masasabi mo talagang kalakasan niya maglaro mga shooters. Ilang taon na din naman nating napakinabangan si Justin Brownlee. At ngayon, ilang taon na lang din natin siyang mapapakinabangan mga shooters, no? Gawa ng ang edad. Sa totoo lang mga shooters, tayo po ay naging isang basketball player. Pagdating ng 38 years old, dyan mo mararamdaman na nahihina ka na kaya ng isip mo, pero hindi na kaya ng katawan mo. Ganun po yan mga shooters, no? So magbabago talaga yung performance ng isang manlalaro. Danas po natin yan. Mismong ako po, talaga namang danas natin yung paglalaro pagdating mo ng 38 years old, talagang hihina ang iyong skill sa paglalaro mga shooters. Sa performance nga po ng ating pong Gilas Pilipinas ngayon, si Justin Brownlee, ito pong mga naturalized player na si Benny Boatwright, at tinanong po ng media kung ano ang masasabi ni Benny Boatwright sa naging performance ni Justin Brownlee or naging journey ni Justin Brownlee sa Gilas Pilipinas. Narito po si Benny Boatwright sa ulat pa rin ni Ruben Tirado ng Spin. Ang sarap sa pakiramdam. Maganda kasi yung mga nagawa niya. Kaya ako, paghuhusayan ko din yan at gagawin ko ang lahat. Excited na ako sa magandang opportunity na ito na magiging karanasan ko dito sa Gilas Pilipinas. Talagang hindi mo pwedeng tanggihan ang karanasan niyan mga shooters. Hindi talaga pwedeng tanggihan yung karanasan niyan, 'di ba? At hindi mo rin pwedeng pantayan yung naging stint ni Justin Brownlee para dito sa Gilas Pilipinas. Kaya ngayon, alam natin mabigat ang hamon para kay Benny Boatwright mga shooters na tapatan. Of course, kailangan magpursigi ni Benny Boatwright na tapatan yung ginawa ni Justin Brownlee dito. At siyempre, kailangan talagang magpakitang gilas si Benny Boatwright sa Gilas Pilipinas. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Ano naman po ang inyong opinion? Pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn!